Okay? Nakuha ko ito sa thread doon sa FB. Ang sabi ni Kat Keke, casual evening, that was March 6, 2025, with the First Lady of the Philippines, Madam Liza Araneta, and Madam Secretary Katrina Ponce Enrile. Yon. Okay, ayan ho siya. Ang tunay na pangalan niya ay, ito yan, oh. Oh. Ang tunay na pangalan ni Kat Keke ay Katrina Roman Quintas. Quintas ang kanyang tunay na pangalan. So sa ano yan, thread o sa IG. Okay, so eto pa. Oh. Lumitaw pa uli yung itsura. Ang layo ho talaga kay Judge Motok. Post uli, the First Lady of the Philippines, Liza Araneta Marcos, and her ladyship. Okay, with Philippine Ambassador to the US, Babes Romualdez. Ayan, so si Katrina Ponce, ito po ang anak ni Juan Ponce Enrile. Kaysa isang anak niyang babae. Ito si Kat Keke. Katrina Roman Quintas. Okay? So hindi po yan yung judge ng ICC. Talagang sadya lamang po talagang mga walang hiya ang mga DDS na gumamit nito, nag-fake news nito. Tapos hindi ko na lang gustong ibigay sa inyo yung pangalan kung nung nakita ko na isang nag-post nito, pero isang Acheng Benny na naman, isang Acheng Benny ang may kagagawa na nagsasabi na ito daw pong mga justices na to ng judges, ng kaso ni Digong sa ICC ay tumanggap daw po ng gold bars. Sino sa inyo nakakita na ng post na yon? Mamaya, papakita ko sa inyo. Tumanggap raw ho ng gold bars. Hayop ng buhay ito. Ay, nako. I don't know kung nakita na rin ni Ashley Garbin yung pinakita ko sa inyo ng mga pictures kanina. But after this live, I will be sending her those pictures. Okay? Ang layo ho ni Judge Motok. I-edit ko nga sana pagtatabihin ko eh. Kaya lang kinakapos na ako ng oras. Maghapon ako nagre-ready. Di ba? Ayun, nakita niya na ba yung post na yon. Di ba sinasabi, nagbayad raw ang gobyerno natin ng $100 million. Mga kababayan, hindi po tayo wala po tayong obligasyon sa ICC sapagkat we no longer member of the Rome Statute. Wala na tayo sa kanila since March 2019. So obligasyon lang po yan, yung mga pagbabayad-bayad ng monthly or yearly dues sa kanila ay yung mga member states. Ngayon, ang tanong, sino po ang gagastos ng kaso yung cost of litigation ni Duterte sa ICC? Ang gagastos po diyan, sabi ni Harry Roque, merong trust fund. Makikita nyo rin sa website ng ICC, meron silang trust fund. So yung trust fund nila, doon nanggagaling yung budget ng ICC. Okay? Doon nakakahiya nga, wala tayong ambag. Tapos meron tayong nililitis doon. Pero yung trust fund nila, doon po kukunin yung mga panggastos doon sa mga expenses diyan. Ayun na nga lalo nilang pinapatay si Digong di ba? Ay nako. Ano yun? Pwede rin kay Apo Lakay ang caption noong pagkaupo ng Pangulong Marcos Jr. ay hinaharangan na niya ang banta ng ICC. Totoo yun. Kaya nga nagagalit ako kay PBBM noon. Bakit tawag dito? Imbis na panindigan niya yung pagpirma niya sa ratification ng ICC dati, bakit ginagamit niya yung narrative ni Duterte? Kopyang-kopya ni PBBM kako. Bakit ganun? Dahil lamang sa di ba? Ay nako. Yeah, yan ang first appearance niya kagabi sa ICC. Tapos yung susunod September 23 na. Pero going back, eto hong mga to
Itong mga justices na to, ito yung tina-target nila. Si Judge Motok. No? Pero alam nyo, hindi naman po tatalab yan eh. Unang-una, French speaker siya. So, she would not care magbasa ng FB na post ng mga Filipino. Diba? Ng mga DDS. Oh. Bakit nila kailangang harasin ang mga taong ito? Na may hawak sa kaso ng idol nila. Sinasabi nila na magaling na tactician si Duterte. He's a great tactician. Di ba dapat confident sila? No more fake news kasi kayang-kaya ni Tatay Digong yan. Kayang-kaya niyang pagsisisipain yung mga yan sa kanyang diskarte, sa kanyang galing. No, ang mga animales, talaga namang, Diyos ko, wala nang pinipili ang mga DDS pagdating sa fake news. Yan, no? Si Katrina Roman Quintas, yung tinuturo nila. Yan yun. So, maling-mali ho talaga sila. At ang mali pa nila, katangahan nila, hindi po nila inalis ito. So, madali hong hanapin. Actually, madali naman din gawin ang paghahanap niyan sa FB. Pag nakita nyo po, nakapost, ang gawin nyo lamang, halimbawa, ganyan, no? Ilagay nyo rito yung cursor ninyo sa gilid and then i-right-click ninyo. Pag ni-right-click ninyo, sa bandang ibaba, meron kayong, basta naka-Chrome kayo, may makikita kayong search with Google Lens, and then i-click nyo yun, and then sa bandang kanan ng inyong screen, lilitaw po yung mga kahawig na mga pictures na yun o kapareho. Okay, tanong ni Patrick. JDB, mananatili ba si Digong doon sa ICC hanggang September 23? Opo. Mananatili siya doon. Hindi siya makakauwi hanggat hindi siya naa-absuelto sa mga kaso niya. So kung hanggang gaano tumagal yung kaso niya, hanggang ganun po siya mananatili doon. Hanggang ma-absuelto. O hanggang masintensyahan siya at mabuno niya na yung bilang ng mga taon na inihatol sa kanya. Alright? Okay, so iwanan muna natin to. Ang dali lang naman ma-debunk yung mga DDS na yun. Yung nag-i-insist nga sa akin, di ba? Bakit hindi ko raw pinupost yung kay F. Elisa na na-hold raw doon sa Jumerica? Pinagbigyan ko na. Pinost ko na sa FB ko. Doon sa JDB, makikita nyo ho. Okay, ito naman panghuli pag-usapan natin. Ito. Okay, good morning sa inyong lahat mga kababayan. Pag-usapan natin ito. Ang sinasabi po nila kasi, dapat daw pong kaawaan si Digong sapagkat siya po ay 80 anyos na po, matanda na. O mag-80 sa March 28, pareho kami. March 8 ako, siya naman March 28. Now, kagabi, nakita rin naman po ng sambayan ng Pilipino, ito nga grabing acting na to. Diba? In our previous content, na makita nyo sa baba yung link, maliwanag na pinakita natin doon na si Duterte mismo nagsasabi that he was fined. Tapos si Sara, ganun din, namimiss pa nga niya yung Filipino food. Tapos ang ICC din, meron din po na sinabi na si Duterte, nung pagdating niya, nag-conduct din ng medical examination and then bago yung hearing na yan, nagkaroon din po sila ng medical examination sa kanya. And prior to this, dito sa Pilipinas, ganun din naman. Nung nasa holding area siya, sabi ni General Torre, ay meron silang mga doktor sa loob. At yung pang-ECG, oxygen, lahat ng kailangan, lahat ng mga kailangan gamitin sa pag-test sa kanya, ay pinasok na nila sa loob. Kulang na nga lang bulaklak bulaklak. Diba? Kulang na nga lang po operating table, ipasok nila sa loob. Kaya nga sabi niya, kung dadalhin namin kayo sa hospital, it will take time. Diba? Ganun, kung ano ang gagawin sa inyo ng mga doktor doon, ganun din naman ang gagawin nila sa inyo .
Kasi pareho lang sila, merong standard yan. Paano ba mag-check up ng tao? 'Di ba? Stethoscope, nalagay sa dibdib, kung may puso ka pa, ilagay sa likod. Kung humihinga ka pa, 'di ba? Titingnan lahat yung vital organs mo. ECG, didikit-dikit yan. Kasi part yan eh. Kapag lagpas ka na ng, alam ko, 36 years